Si Huigang, na nagmamasid mula sa kanyang tagwan, ay narinig ang sinabi ni Harkon at nagsimulang humanga ng lubusan muli para kay Lee. Pati ang chat ay sumabog sa dami ng mga komento habang si Huigang ay humihingi ng paumanhin dahil hindi siya makalapit sa labanan. Ipinag-utos ni Harkon sa kanyang mga kabalyero na sumugod ng may buong dangal, at ginawa nga nila iyon. Samantala, si Granfell ay nanatili lamang sa kanyang pwesto, tahimik na tinitingnan ang halimaw. Napatingin sa kanya si Inek at naisip kung tama nga bang isinumpa ng kanilang kapitan ang Lionheart. Ang ganitong uri ng panunumpa ay isang napakalakas na pangako na karaniwang ibinibigay lamang sa pamilya ng hari. Kaya't nakapagtataka na ginawa niya ito para lamang sa isang manlalakbay. Sinubukan ng mga mandirigma na pigilan ang halimaw at pabagsakin ito sa lupa. Namangha si Lee habang pinagmamasdan sila, ito pala ang mga Lionheart Knights, sila ay, napakahihina hindi tulad ng inaasahan ko. Dahil ang dambuhalang pagong ay bahagyang naiinis lamang sa kanilang mga pag-atake at wala ng iba. Sa isip ni Lee, hindi naman sila mahina, ngunit hindi lang sila ang tamang uri ng mandirigma para sa halimaw na ito. Dahil lahat sila ay melee class, hindi nila ito maatake ng sabay-sabay dahil sa kakulangan ng espasyo. Sinuri niya ang progreso ng pagkawasak, at nasa kalahati na ito. Ang mga tao ay mas mabilis na kumukuha ng mga kayamanan kaysa sa inaasahan niya. Kailangan na niyang tapusin ito. Ngunit paano niya ipapahintulot na makasabay ang lahat ng kabalyero sa pagsalakay? Biglang niyanig ng pagong ang lupa, at nagsimulang lumabas ang kumukulong lava mula rito. Sinubukan ng mga kabalyero na umiwas, ngunit wala silang sapat na lugar para may matapakan. Dito nagkaroon ng magandang ideya si Granfell. Naalala niya ang hagdan mula sa Mage's Tower. Agad niyang sinabi kina Harkon at sa iba pa na maghanda at sumugod, dahil gagawa siya ng daanan para sa kanila. Mula sa mga bato, lumikha siya ng isang hagdan. Napatulala ang mga kabalyero habang pinapanood siya. Si Huigang ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan, habang ang chat niya ay puno na ng mga komento. Nakilala ni Harkon ang ganitong uri ng mga hakbang, ang mga ito ay kapareho ng nasa Mage's Tower. Pati ang ibang mga kabalyero ay napansin ito. Sino ba talaga ang taong ito para magawa ang ganitong bagay? Samantala, halos maubos na ang mana ni Lee, at mukha na siyang zombie sa pagod. Sumugod ang mga kabalyero, at sumigaw si Harkon, sinabihan silang huwag sayangin ang pagkakataon at tapusin na agad ang halimaw. Lahat sila ay sabay-sabay na umatake sa ulo nito. Isang hampas lang, at agad itong bumagsak. Nagsimulang maipamahagi ang mga kontribusyon. Karamihan ay napunta sa ibang mga kabalyero, ngunit nakakuha rin si Lee ng kaunting gantimpala at pagtaas ng antas, kahit na hindi man lang siya direktang nakapinsala sa halimaw. Lumapit si Harkon sa kanya at sinabi na ang brooch na dala niya ay isang regalo mula sa isang sinaunang emperador, na ibinigay noon sa Mage's Tower. Dahil sa kanyang ginawa ngayon, iniligtas niya ang kanilang buhay, kaya't lubos silang nagpapasalamat. Sabay-sabay silang yumuko bilang paggalang, at sinabi ni Harkon na mula ngayon, ang Lionheart Knights ay patuloy na lalaban sa tabi ng may-ari ng brooch, si Lee Hoyol. Sa huli, natanggap niya ang pinakamataas na kontribusyon sa pagkapatay ng dambuhalang pagong, pati na rin ang kayamanan ng islang ito. Pinagmasdan ito ni Lee at nag-alinlangan. Kung kukunin niya ito, madyay gising si Greed. Ngunit kung hindi niya ito kukunin, may ibang hahawak nito. Isang sitwasyong walang panalo. Biglang umusad muli ang progreso ng pagkawasak ng 1%. Kinabahan si Lee, ngunit walang pag-aalinlangang pinulot ito ni Granfell, na lubos na ikinagulat niya. Nagsimulang, sumigaw si Lee, sinasabing tapos na sila at isa siyang tanga na hindi nag-iisip bago kumilos. Pero ang hindi niya alam, para sa dakilang Granfell Claude Arpus Romeo, walang tunay na halaga ang kayamanan. Bilang direktang tagapagmana ng isang kilalang pamilya, nalasap na niya kung ano ang ibig sabihin ng yaman. Ang emosyon na tinatawag na kasakiman ay hindi kailanman umiral sa puso ni Granfell. Kaya naman, sinabi niya na upang maiwasan ang tuluyang paglalamon ng Greed sa isla, kailangan lang niyang gawin ang isang simpleng bagay, kunin ito ng walang bahid ng kasakiman sa kanyang puso. Nagulat si Lee na posible pala iyon, lalo na't isa siyang sakam na siraulo. Sa taas nila, pinapanood siya ni Kinver ng may pananabik at sinabing ipagpatuloy lang ang pangungulekta ng mga kayamanan.
Samantala, sa likod niya, ang West Group ng Second Son Group ay halos mabura na, at iisang manlalaro na lang ang natitira. Tinawag niyang halimaw si Kinver, isang duwag na tanging mahihina lang ang inaatake. Pero bago pa siya makakilos, isang mabilis na hiwalang mula kay Kinver at naputol ang kanyang ulo. Tumaas ang karma stat ni Kinver, at mas lalo siyang naghintay na makakuha pa si Lee ng mga gamit. Sa ganoong paraan, mas madali na lang para sa kanya ang kunin ang mga ito, parang kumuha lang ng candy mula sa isang bata. Mula sa grupong iyon, nakalot siya ng Emerald Essence at 32 pang iba't ibang gamit. Samantala, binuksan ni Granfell ang kayamanan ng isla. Lahat ay namangha, lalo na si Huigang, na ngayon nasa pinakamataas na antas ng paghanga. Sumabog ang chat niya sa dami ng komento. Kumikinang ang kayamanan sa kamay ni Granfell, at sinabi niya na upang hindi tuluyang maaga ng greed ang isla, kailangan lang nilang kunin ang kayamanan ng walang kasakiman sa kanilang puso. Naiyak si Huigang at tinanong ang kanyang mga viewers kung na-record ba iyon. Si Lee ay kinuha na ang kayamanan ng isla, ngunit hindi ito nagdulot ng anumang pagtaas sa progreso ng pagkawasak. Dapat nilang pagmasdan kung gaano siya kapino, walang bahid ng kasakiman, at tunay na walang pag-iimbot. Ngunit si Lee ay napangiwi. Ang item na nakuha nila ay isang epic pero walang kwentang stats. Parang biro lang. Na-excite siya nang wala sa oras, parang isang tanga. Dahil dito, bigla na lang nawala ang kanyang kasakiman. Kung lahat ng kayamanan ay ganito kawalang kwenta, wala siyang interes sa mga ito. Biglang lumitaw ang isang status window kay Granfell. Nakasaad dito na ang dakilang Lionheart Knights ay sumali na sa kanyang party. Naguluhan si Lee kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit agad siyang nilinaw ni Harkon, tulad ng sinabi nila noon, mula ngayon ay mananatili silang nasa tabi niya, anuman ang mangyari. Sila, ang Lionheart Knights, ay patuloy na lalaban kasama ng may-ari ng brooch. Pareho itong naalala ni na Granfell at Lee, ngunit hindi inakala ni Lee na totoong sasama nga sila sa kanya, akala niya ay iiwan lang siya habang nasa arkipelagong ito. Ngunit ipinaliwanag ni Harkon, iniligtas niya ang kanilang buhay at ipinakita niyang kaya niyang kunin ang kayamanan ng walang bahid ng kasakiman sa kanyang puso. Hindi nila alam kung ano talaga ang tunay niyang layunin sa lugar na ito. Ngunit dito, sa arkipelagong ito, sila ang magiging kanyang espada at kalasag, saan man niya naisin. Labis ang pagkagulat ni Lee. Kahit pa para lang ito sa Yusra Archipelago, nasa tabi na niya ngayon ang pinakamalalakas na knight sa buong kontinente. Nang tingnan niya ang agwat ng kanilang lakas, parang hindi ka panipaniwala. Hindi para sa kanya, kundi para sa mga kalaban na ngayon ay napakadaling targetan dahil sa mga tapat niyang kasama. Hinawakan ni Granfell ang balikat ni Harkon habang nakangiti ng may tusong dating. Sinabi niyang dapat na silang lumipat sa susunod na isla. Sa taas nila, nakatago sa lila at madilim na berdeng dahon. Tahimik na pinagmamasdan ni Kinver si Granfell. Pero bigla siyang naistorbo nang tumunog ang kanyang earpiece. May gustong makipag-usap sa kanya. Sinabi ng taong iyon na nababahala siya. Hindi na raw umaangat ang destruction rate tulad ng dati matapos kunin ni Lee ang kayamanan. Sigurado ba siya na si Lee ang kumuha nito at hindi ang mga NPC na kasama niya? At kung kasama nga niya si Harkon at ang mga sobrang tapat na Lionheart Knights? May magagawa pa ba talaga sila laban kay Lee sa puntong ito? Tinanong siya ni Kinver kung natatakot ba siya. Sinagot siya ng kausap na hindi. Gusto lang nilang mag-ingat, dahil ibang antas ang mga kalaban ngayon kumpara sa mga walang kwentang tauhan ng Second Son. Ngumisi si Kinver at sinabing para pa rin siyang duwag kung magsalita. Kung talagang takot siya, mas mabuti pang huwag na siyang makialam. Pero wala na siyang pakialam, may hinanda na siyang maliit na sorpresa para sa kanila. Kapag samampa sila sa barko papunta sa susunod na isla, isang galaw lang ng daliri niya at ang nakamamatay na lason ng Hydra ay kakalat sa bawat sulok ng sasakyang pandagat. Kahit pa si Lee na hayop kung lumaban, o si Harkon na sikat sa buong kontinente, wala nang makamakakapigil nito. Mamamatay silang lahat, dahan-dahan. Pagkatapos nun, madali na nilang mahahanap ang natitirang kayamanan kapag patay na si Lee. Pero bigla na lang siyang tinitigan ni Lee. At parang napugutan siya ng ulo ng buhay. Napahawak siya sa kanyang leeg at nakaramdam ng matinding takot. Imposible, paano siya nakita ni Lee mula sa ganitong layo?
At ang halimaw na pagnanasa nitong pumatay. Hindi ito biro. Samantala, ang tanging nakikita ni na Grenfell at Lee ay isang maliit na squirrel. Sinabi ni Harkon na batay sa direksyon ng tingin ni Lee. Mukhang napansin din nito ang maliit na daga sa may puno. Tinanong niya kung anong balak nitong gawin dito. Lalong hinigpitan ni Kinver ang hawak sa kanyang leeg. Nagsisimula ng masira ang kanyang isipan. At ngayon ay tinamaan siya ng fear status abnormality. Si Grenfell naman, nakatitig pa rin sa squirrel na sa puno. At sinabi niyang hindi siya sigurado kung anong dapat gawin. Biglang umusad ang destruction progress, at naisip ni Lee. Bukod sa koro ng nakuha nila, isa na lang ang natitirang kayamanan. Kaya kailangan nilang magmadali. Sinabi ni Grenfell kay Harkon na wala ng dahilan para pagtuunan ng pansin ang maliit na daga sa puno. Mas mahalagang pigilan ang paggising ni Greed. Ano man ang mangyari, sinabi niya kay Harkon na bilasan na nila. At agad naman itong sumunod. Samantala, sinubukang tawagan muli ng taong kanina lang kausap ni Kinver ang lalaki. Pero hindi siya makasagot. Sa totoo lang, hindi niya kayang sumagot. Nakatago pa rin siya sa takot. At, literal nang napaihi sa pantalon. Siya ba ay buhay pa dahil naawa sa kanya si Lee? O dahil isa lang siyang daga na hindi na dapat pang pag-aksayahan ng oras? Napaupo siya sa lupa at napaisip. Ano man ang dahilan. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, nagpapasalamat siya kay Lee. Sa hindi pagpatay sa kanya, tinanggal niya ang kanyang maskara. Tapos na siya, at tuluyan na siyang lalayo sa gulong ito. Nagulat ang kausap niya sa radyo. Ano bang nangyari? Sigaw nito, pero binalaan lang siya ni Kinver. Kung ayaw nilang mamatay sa pinakakarumal-dumal na paraan, mas mabuting umurong na sila ngayon. At huwag nang lumingon pa kailanman. Sa pagtatapos ng tawag, napaisip ang taong nasa kabilang linya. Ano bang nangyari? Isa sa mga tauhan niya ang nagtanong. Anong problema, Park Hyun-jun? Ipinaliwanag ni Hyun-jun na binabaan siya ng tawag ni Kinver, parang isang duwag na daga. Masyado na silang nag-invest dito. Pati pera ng isang loan shark, hiniram nila. Dahil sa hayop na si Kinver, na nangakong kailangan nila ang hydra poison para magtagumpay sa misyon. Sinubukan siyang pakalmayan ng tauhan niya, pero wala na siyang pakialam. Galit na galit siya, ako pa ba ang dapat kumalma? Siya ba ang umutang gamit ang pangalan niya o ano? Lumapit ang iba pang kasamahan niya at pinigilan siya. Tama na, hindi ka naman ganyan dati. Huwag mong hayaan na sirain ka ng ganito. Ngunit lalo lang siyang nag-init. Kung ako'y galit na galit, paano kayo nananatiling kalmado? Bigla siyang natauhan. Gets ko na. Kampirin kayo kay Kinver, ano? Magkano ang binayad sa inyo ng hayop na yon? Muling sinubukan siyang pakalmayan ng grupo, pero tuluyan na siyang nawala sa sarili. Sumigaw siya, magkano ang kinukuha niyo mula sa hayop na yon? Sa malayo, napansin ni Grenfell na may kakaiba. Tinanong siya ni Harkon kung ano yon. Ngunit sagot ni Grenfell, wala. Tumingin-tingin lang siya, ngunit alam niyang may panganib sa paligid. Nag-activate ang natural enemy skill niya. At ang Demon Hunter instincts niya ay nagbababala sa kanya. Mula ngayon, kailangang mag-ingat. May isang demonyo sa paligid. Samantala, biglang sinaksak ni Hyunjun ang isa sa mga tauhan niya. Alam kong isa kang patay gutom na adik sa pera. Sambit ng sugatang lalaki, pero hindi ko akalaing aabot ka sa ganito. Ngumisi si Hyunjun. Manahimik ka na lang at mamatay ng maayos. Kayo naman ang nagtatrabaho para kay Kinver, hindi ba? Para lang sa mas malaking pera. Sa gilid, tahimik na pinapanood ni Wigang ang lahat. May luha sa mata niya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding takot. Takot, hindi para kay Hyunjun, kundi para sa demonyong nakatayo mismo sa likuran niya. Nang makakita ng pagkakataon, tumakbo siya. Habang tumatakbo, napaisip siya. Alam niyang puno ng mamamatay tao ang Supernova Guild. Pero hindi niya akalaing papatayin din nila ang sarili nilang mga tauhan. Nang dahil lang sa walang basihang bintang, kailangan niyang makaalis, at kailangan niya itong gawin ng mabilis. Bago siya ang sunod na matarget, ngunit bigla siyang natapilok sa isang sanga. Bago pa siya bumagsak, isang miyembro ng Explorer Alliance ang sumalaw sa kanya. Ayos ka lang? Tanong nito, pinalakas nito ang loob niya. Sinabing kung natatakot siya, pwede muna siyang maupo at magpahinga saglit kasama nila. Naisip ni Wigang, kahit ganoon pa siya kabaliw.
kahit pinatay na niya ang sarili niyang mga kasamahan. Wala siyang magagawa laban sa buong Explorer Guild. Tinanggap niya ang alok. Sa wakas, ligtas na siya. Sa kabilang dako, ang Archena News Outlet ay nag-deploy ng mga drone sa buong isla. Sa buong mundo, live nilang ini-broadcast ang nangyayari. Sa footage, kitang-kita ang buong Yusra Archipelago, na nahahati sa 10 isla. At sa bawat isa, may nakatagong kayamanang naghihintay na matuklasan. Ngunit iba-iba ang paraan ng pagkuha nito. Sa ibang isla, kailangang talunin ang island owner, isang napakalakas na boss monster. Sa iba naman, kailangang lutasin ang isang lihim na palaisipan. At ngayon, narating na nila ang huling isla, kung saan nagtipon-tipon ang napakaraming players at guilds. Biglang dumating ang Shining Guild, na nakakuha na ng 2 kayamanan. Pero hindi na rin nakakagulat yun. Kasama rin sa mga dumating ang Gaon, na mayroon ng 1 kayamanan. Sa tabi nila, naroon ang Inazuma Guild, na hindi nakakuha ng kahit ano, dahil inunahan sila ng Gaon sa kayamanang tina-target nila. Kasunod namang dumating ang Berserker Guild at Second Son Guild. 2 mahigpit na magkaribal. Dahil dito, sinabi ng mga reporter na dapat manatili ang mga manunood. Dahil magaganap na ang isang matinding huling labanan. Pero biglang may dumating. Isang presensya na nagpatahimik sa lahat. Dumating na ang Lionheart Knights. Nagulat ang bawat player at guild sa eksena. Pero mas lalo silang nagulat nang makita kung sino ang nangunguna sa kanila. Siyempre, walang iba kundi si Granfell. Nakatitig silang lahat sa kanya. Napansin ang kumpiyansa at katahimikan niya. Parang sigurado siyang makukuha niya ang huling kayamanan. Si Lee, sa kabilang banda, ay takot na takot. Alam niyang makakakuha siya ng atensyon. Pero hindi niya inakala na ganito karami. Lahat sila ay hindi tumitigil sa pagtitig sa kanya. At kinakabahan siya ng husto. Nag-uusap ang mga players tungkol sa kanya. At biglang nagsalita si Camilla. Ngayon ko lang sasabihin to. Hindi ko lalabanan si Lee, kahit anong mangyari. Isa lang ang buhay ko, at gusto ko pa tong sulitin. Si Lee naman, nakatagong parang takot na pusa sa likod ni Granfell. Gusto niyang tumigil ang lahat sa pagtitig sa kanya. Kung malaman nilang mababa lang talaga ang level niya, sisiraan siya agad ng lahat. Biglang napansin ni Harkon ang isang bagay. At sinigawan si Lee, umiwas ka. Biglang bumukas ang lupa sa ilalim nila. Lumipad ang nagbabagang magma sa paligid. Habang lalong bumibitak at bumubuka ang lupa, maraming players ang nahulog sa apoy. Tuluyang nilamon ng kumukulong impyerno. Ang island owner ay nagpakita na. Isang Great Lava Koi, na may level 420. Paglabas nito, nagsimulang kumalat ang lava sa buong paligid. Isa sa mga players ang nagsabing, "Wala tayong pag-asa laban dito. Balot yan ng lava, hindi natin pwedeng atakihin ngayon." Lahat ng players ay pilit nagko-coordinate sa isa't isa. Ginagawa ang lahat ng makakaya nila. Pero kahit anong gawin nila, hindi tinatabla ng halimaw. Ang mga long-range attacks ay walang epekto. Nilulunod lang ng lava ang mga ito. Pati si Taman, hindi makalapit sa halimaw. Samantala, tinaas ng news outlet ang kanilang drone, para hindi masira mula sa taas. Sa broadcast, makikitang, nakagawa na ang Koi ng sarili nitong lawa ng lava. Isang lugar na imposibleng lapitan ni Newman. Tinanong ni Harkon si Lee kung ayos lang siya. Sabay hingi ng paumanhin. Ipinangako kung magiging espada mo. Pero kahit ako, walang paraan para tamaan ang halimaw na yon. Ngumiti si Granfell. Masyado kang nag-aalala para sa isang tulad mo. Hindi ko kayo dinala rito ng walang plano. Inilabas niya ang kamay niya sa harapan niya. Sa gitna ng napakapanganib na sitwasyon, napansin ni Lux, si Lee, kahit nasa matinding panganib, ay nakangiti pa rin. Ano bang iniisip ng taong to? Tanong niya sa sarili. Habang nag-iipon ng mahika, naisip ni Granfell, ang activation ng mahika ay nahahati sa 3 mahahalagang hakbang. Inspection, interference, at pinakaimportante, manifestation. Ang lava na bumabalot sa Koi, hindi ito isang skill, isa lang itong natural na elemento. At para kay Granfell, ang lava ay walang pinagkaiba sa isang simpleng bato sa lupa. Itinaas niya ang kanyang kamay, at iniangat ang buong lawa ng lava sa ere. Natahimik ang lahat, mula sa mga reporter, hanggang kay Chomin. Si Lux, hindi napigil ang mapangiti at napatanong sa sarili. Saan ba galing ang lalaking to?
Ang balita ay nagsabi na ito ay isang hindi kapanipaniwala. At talagang kamanghamanghang tanawin. Ang daan patungo sa may-ari ng isla ay bukas na para sa lahat. Tumawa si Harkon at sumugod ng mabilis. Dahil kailangan niyang gawin ang kanyang bahagi ng trabaho. Napansin ni Lux ito at inisip na masyado siyang natulala ng matagal. Sinabihan niya ang Shining Guild na sumugod. Dahil bukas na ang daan, kaya lahat sila ay sumugod. Pinayuhan ni Cholmin si Taemon na sumali na. At kahit papaano ay makakuha ng kontribusyon na puntos. At baka makuha pa ang unang attack bonus. Biglang tumalon ng mataas ang koi fish sa ere. At sa gulat ng lahat, bumagsak ito pabalik sa lupa ng malakas. Ang epekto nito ay nagpatalsak sa lahat palayo. Sinabi ni Leonie na nakakainis para sa isang isdang nag-iisa. At kailangan nilang mag-ingat, dahil tila naghahanda itong tumalon muli. Muling iniulat ng balita na, dahil sa lakas ng isdang ito, magiging mahaba at mapanganib ang laban. Ngunit noon din, ang dating likidong lava ay naging matigas. At biglang nabuo bilang sibat, na tumama sa koi fish. Lahat sila ay napatingin kay Lee at muling nagulat. Hindi dapat ito posible, parang tubig na naging yelo. Isang napakalaking pagbabago, na hindi dapat kayang gawin ng sistemang may limitasyon sa mana. Inutusan ni Granfell si Harkon na sumugod, na agad namang sumang-ayon, at sa isang malakas na hampas, napatay niya ang koi fish. Lahat ng manlalaro ay nakatanggap ng mensahe, na natalo na ang koi fish. Naisip ni Lux na nakakahiya para sa unang ranggong guild, na wala man lang kahit isang kontribusyon na puntos. Natalo na ang may-ari ng isla, at ang may pinakamataas na kontribusyon ay, syempre, si Lee at ang Mighty Lionheart Knights. Hindi siya makapaniwala kung gaano siya kerlax. Napakadali niyang natalo ang boss. Ngunit sa totoo lang, si Lee ay halos mamamatay na. At si Granfell ay halos mawalan na ng malay. Dahil sa sobrang pagkaubos ng kanyang mana, biglang lumitaw ang kayamanan ng isla. Sa harapan ni Granfell, at lahat ay sabik na naghihintay. Kung ano ang makukuha niya rito. Binuksan ito ni Granfell, at lahat ay nagulat, dahil walang lumabas na destruction progress rate. Ibig sabihin ba, hindi ito ang kayamanan ng isla, kundi isang bagay na iba. Ngunit biglang lumitaw ang destruction progress rate, na muling ikinagulat ng lahat. Bakit ito nahuli? O baka may iba pang kayamanan sa isla? Ngayon ay balisa na si Lee. Walang paraan para mapabilis ni Granfell ang destruction progress matapos makuha ang kayamanan. Dahil ito mismo ay nananatiling maliwanag na asol. Ngunit bigla niyang naramdaman ang isang napakalakas na demonic energy. May ibang kayamanang nakuha na naman ng kasakiman. Habang ang natitirang Explorers Guild at si Huigang ay nanunood ng may takot. Si Hyunjun ay pinatay na ang karamihan sa ibang mga NPC. At kinuha ang isa sa kayamanan ng isla para sa kanyang sarili. Lahat sila ay lumuha dahil sa pagkawala ng kanilang mga kasama. Ngunit hindi sila maaaring lumapit. Masyadong makapangyarihan ang taong ito para sa kanila. Tinitigan ni Hyunjun ang kayamanan na may malawak na ekspresyon. Ngunit biglang sumakit ang kanyang ulo. Sinusubukan niyang labanan ang nangyayari. Ano ito? Ang kanyang ulo ay biglang bumigat. Hindi niya sinasadya ang lahat ng ito. Hindi niya ginusto ito, hindi man lang. Ngunit isang demonyo ang lumapit sa kanya. At tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Siya mismo ang nagsabi na gusto niya ito, hindi ba? Kaya dapat tulungan lang siya ng isang mabuting demonyo, hindi ba? Wala pa nga siyang kahit anong kakayahan na dapat kunin. Pero tinulungan na siya nitong makuha ang gusto niya. Ngayon natapos na iyon. Oras na para kunin naman nito. Ang gusto at kailangan niya. Si Hyunjun ay parang nilalamon ng isang dagat ng kawalan. Isang kadiliman na kayang pabagsakin kahit ang pinakamalalakas na mandirigma. Bigla na lang, isang miyembro ng Lionheart Knights ang mabilis na sumugod at itinulak siya pabalik. Habang tinatanong si Huigang kung ayos lang siya, sa isip niya, kung nandito sila, tiyak na nandito rin siya. Si Lee, na agad nagsabi, ang baho dito, marahil dahil sa demonyo, si Huigang ay nananatiling namangha. Bagaman inaasahan na niya ito, pinunasan niya agad ang kanyang luha. Humingi ng paumanhin sa mga manunood. Dahil napaghinti niya sila ng matagal, at inanunsyo ang pagsisimula ng #1 Lee fan stream.
Biglang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam si Granfell, habang isang miyembro ng Lionheart ang humihingi ng utos. Isang class quest ang biglang lumitaw para sa kanya, at si Hyunjun naman ay unti-unting tinatabunan ng pulang demonic energy. Nagbabala ang sistema. Ang kasamaan ng Yusra Archipelago ay tuluyan ng nagising. Lahat ay nanunood ng may takot. Lahat, maliban kay Granfell, syempre. Biglang umangat ang kayamanan ng isla, at nabasag sa ibabaw ni Hyunjun, na ngayon ay isa na lamang walang kaluluwang puppet. Muling nagbabala ang sistema. Ang kayamanan ng isla ay nalasan na ng kasakiman. Alam ni Lee kung ano ang ibig sabihin nito. Ang pagpapatigil ng kondisyon ay nagpatunay nito. Ang destruction meter ay puno na, at nagsisimula na ang ganap na paggunaw. Sa pagsisimula ng pagkawasak ng arkipelago, ramdam ito ng bawat guild. At nang tumingin sila sa direksyon ng napakalakas na aura, nakita nila ang isang higanteng kamay, na biglang nahati sa marami, at sinakop ang bawat sulok ng isla. Lindol ang yumanig sa lupa habang patuloy itong gumagapang, hanggang sa tuluyan ng hinawakan ng mga kamay ang bawat maliit na isla sa paligid. Ang mga mamamahayag na nasa lugar ay kitang-kitang natatakot sa nangyayari, habang iniuulat nila na unti-unting pinag-iisa ang buong isla. Biglang, mula sa kung saan, isang dambuhalang gusali ang lumitaw sa gitna ng isla. Maging si Harkon ay nagulat sa kanyang nakita. Isang kastilyong purong ginto. Iniisip ng ibang manlalaro na, isa na naman itong kayamanang maaaring kunin at paghatian. Pero alam ni Granfell, iyon ang Castle of Greed. Ang tirahan ng isa sa 7 deadly sins. Ang greed mismo, isang nakakikilabot na aura ang bumalot sa paligid, na dapat ay nararamdaman din ng iba, pero tila mas tutok sila sa kislap ng ginto. Doon siya nakatanggap ng isang quest notification. Hindi para sa isang bagong misyon, kundi isang bagay na nagpaikot ng kanyang ulo. Ang kanyang quest ay hindi pa pala bigo, bagkus, ito ay napahinto lamang. Labis itong ikinagulat ni Granfell. Biglang inihayag ni Harkon sa lahat. May paparating na matinding panganib. Maghanda kayong lumaban ngayon na. At noon nagsimula, mga kamay ay biglang lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Ang mapaghiganting mga patay ay bumangon na. Handa ng punatan ang matagal nilang hinintay na laman. Masigasig ang mga mamamahayag sa pagbalita nito. Dahil tiyak na tataas ang kanilang views. Ngunit biglang, naka-receive ng notification ang punong reporter sa kanyang telepono. At nang makita niya ito, agad na nawala ang kanyang ngiti. Sinabihan niya ang isa pang mamamahayag. Hindi ito oras para matawa. Samantala, sa ibang lugar, sa gusali ng Archena, nagsimula ng magpanik ang mga empleyado. Nagkakagulo sila, nagtatakbuhan kung saan-saan. Habang si Yoon Sugayem, isang veteranong empleyado, ay pilit na nakikipag-ugnayan sa kung sino man. Sa wakas, nakakuha siya ng linya. Ipinaliwanag niya na nakita nila ang update. Habang nagngangalit naman ang baguhang empleyado, kailangang pigilan ng lahat ng pumapasok at lumalabas. I-lock natin ang buong isla. Tingnan mo ang level ng mga kalaban. Tapos na ang laban para sa mga nasa loob. Samantala, si Granfell ay nagdesisyong tingnan ang mga update. At tama nga, ang boss monster na si Greed ay level 650. Ang mga zombie naman ay level 500. Habang ang iba ay desperadong lumalaban sa harapan niya, sinusubukang talunin ang napakalakas na mga kalaban. Sunod-sunod namang nagpa-pop up ang class quest sa harap ni Granfell. Nakakainis. Nagpatuloy siya sa paglakad. Habang ginagawa ito, iniisip niyang, imposible ang quest na to. Kahit ang mas mahihinang halimaw ay mahirap nang talunin. Paano pa kaya ang level 650 na boss? Samantala, pilit na pinapanatili ni Harkon ang kanilang formation habang dahan daw ang umatras kasama ang kanyang mga sundalo. Ngunit biglang lumitaw si Granfell sa likuran niya, at tinawag siya ng malakas. Napalingon si Harkon, gulat ang ekspresyon. Tinanong siya ni Granfell, bisa pa ba ang sampa ang binitiwan mo noon? Ngayon sa lahat ng oras. Kailangang umasa ni Granfell kay Harkon. Kung gusto man lang niyang magkaroon ng tsansang manalo. Tinanong siya ni Harkon kung sigurado siyang gusto niyang lumaban. Ang kalaban nila ay isa sa 7 deadly sins. Lahat sila ay nasa bingit ng kamatayan. Ngunit sagot ni Granfell, ang mga demonyo ay dapat pinupuksa. Wala nang iba pang pagpipilian. Lahat sila ay kailangang lipulin.
Nagulat si Harkon, ngunit ngumiti siya. Sa kanyang mata, ni bahagyang takot ay walang makikita kay Granfell. Isang tunay na mandirigma, si Granfell ay hindi natatakot. Pero si Lee, sobrang takot na. Ipinatawag ni Harkon ang kanyang Lion Knights. At ipinaliwanag na simula ngayon, tutuparin nila ang kanilang sumpa. Tutulungan nila ang kanilang tagapagligtas, na makalapit sa kasamaan at palayain ang islang ito magpakailanman. Agad na bumuo ng formation ang mga sundalo, at handa nang ipagtanggol si Granfell kahit kapalit ang kanilang buhay, sa ngalan ng Lionheart. Lahat ng nanunood, kasama si Wigang, ay namangha. Dahil, mukhang, si Lee at ang Lionheart Knights ay tutungo sa kastilyong iyon. Pero haharangan sila ng hindi mabilang na hukbo ng undead. Sumugod, iyon ang utos ni Granfell. Sa gusali ng Archena, nakikita nilang may mga baliw na pilit pumapasok sa kastilyo. Dahil dito, lalong nagulat ang mga mamamahayag. Pero patuloy pa rin silang nag-uulat. Buong bansa ang nanunood. Sa bahay, sa eskwelahan, kahit sa lansangan. Isang makasaysayang sandali ang kanilang nasasaksihan. Habang lumalaban, parehong sinusuri ni Granfell at Lee ang sitwasyon. Sa kanilang pananaw, mas mahusay lumaban ang Lionheart Knights kaysa sa inaasahan. Pero natural lang iyon. Sila ang pinakamalakas na knight sa buong kontinente. Hindi sila basta-basta mabubuwag sa labanang ito. Dagdag pa rito, mabilis na bumabalik ang kanilang mana. Sa ganitong bilis, baka makatulong pa siya sa labanang ito. Imbis na itabi ang mana para sa huling laban, biglang may napansin si Granfell. Isang katawan na napatay na kanina, biglang gumalaw. Samantala, si Shrek ay naiinis. Habang kinukulit siya ng isa niyang guild member. Wala tayong makukuhang contribution points kung hindi tayo sasali. Pero sagot ni Shrek, kung pumasok tayo, mamamatay lang tayo. Tanggapin mo na, imposible ang sitwasyong to. Walang ibang guild ang sasali sa kanila. Babalik lang sila kapag, nabigo ang may puting buhok na yon. At iyon na ang simula ng pagbagsak. Ngunit, ang mga undead na dating natalo, ay bumangon muli. Masama ito, wala na siyang sapat na mana para talunin sila. Pero kahit na, kailangan niyang lumaban. Biglang, isang nakakasilaw na liwanag ang lumipad sa ere. Si Leonie at Taemon, dumating sila upang tumulong kay Lee. Doon lang nila napansin ang isa't isa. Hindi ito napag-usapan, ngunit kahit hindi planado, mabilis namang sumugod ang ibang miyembro ng kanilang mga guild upang tumulong. Sa pagkakataong ito, nabuo ang Temporary Guild Alliance.